Ito yung sinasabi din ho natin, mga bossing. Ano daw? Sabi ni Bato de la Rosa, alam naman natin na itong impeachment is a political exercise. Ano po? But still, as a sitting judge, uy, alam niya na, nauupo siya. Ano? Mukhang malabo yun, Tobats. Mag-uumpisa, magbubukas ang Senado, June 2. Yung posisyon mo, sa 7 beses, 1 beses lang pumapasok sa top 10. Yung 6 na beses, nasa pang 15. Yung Bato de la Rosa ho, mga kababayan. At the more na binubuka ni Bato de la Rosa yung kanyang bibig, ay lalo pong dumados-dos yung kanyang kandidatura, mga kababayan. Ano po? Ako naniniwala ho ako dito, bumalabso talaga eh. No? Majority ng mamamayang Pilipino hindi iboboto si Bato de la Rosa. Real talk. Bakit to? Sabihin na natin, yung 31 million na hindi bumoto, na bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos, nabawasan yun. Ako ho kasi, kung ano talaga yung katotohanan, yun yung sasabihin natin eh. No, hindi kagaya ng mga DDS. Babastusin nyo yung 32 million na bumoto kay Inday Sara Duterte dahil lang sa 240 votes o 240 na lagda. Diba? Yung 215 na nauna tapos yung sinasabing 25 na magiging dagdag o dumagdag na. Babastusin nyo. Yung 32 million na sinasabi nila ho na yun, mga kababayan, wala na ho yun. No? Fake news na ho yun. Kasi mismo ako ho, mga kababayan, isa ako doon sa bumoto kay Inday Sara Duterte. Isa ako doon sa 32 million. Pero ngayon, ayoko na. Ano po? Ang sinusulong ko na, ma-impeach ang ating Vice Presidente, mga kababayan. So sa tingin nyo ho, ilan doon sa 32 million ang kagaya ng sitwasyon ko? Malamang madami ho, mga bossing. Yung nadismaya sa Vice Presidente, malamang madami po, million din. So kaya sinasabi ko, majority pa din tayo, mga kababayan. Sabihin mo na yung 31 million, nabawasan tayo ng 5 million. Dahil yun yung mga DDS eh. Meron pa din tayong 26 milyones. Sa Dilawan, mga kakamping, yung mga kaibigan natin dyan, na nakikita natin dyan sa comment section, madami po sa kanila ang nagbigay ng suporta ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman po natin, ang bilang niyan, 15 milyones po, mga kababayan, baka dumagdag pa. 15 milyones po. Sabihin na natin, hindi naman tayo kagaya ng mga DDS na 32 million, isinasama pa din tayo doon sa 32 million. Sabihin na natin, hindi lahat ng kakamping sumuporta. Pero nakikita ko majority sa kanila. Let's say, 12 million? Kung meron kang 26 at 12, majority ho yan, mga kababayan. Di ba? Siguro yung 3 million ng kakamping na hindi sumuporta, wala lang. Dito lang kami. Pero ang panigurado ho, yung 15 million na yon, ayaw sa grupo ni dating Pangulong Duterte. 100% po ako dyan, mga kababayan. 100% po ako dyan. Tuloy natin to. Alam naman natin na itong impeachment is a political exercise. But still, as sitting judge, I have to maintain political neutrality. Doon sa neutrality, imposible ho na may maniwala kay Bato de la Rosa. Dahil simula pa lang ho sa umpisa, mga kababayan, sinasabi na ng taong ito na haharang sila ni Robin Padilla doon sa impeachment. No? Wala pa, hindi pa umaakyat sa kanila yung mga ebidensya, hindi pa umaakyat sa kanya yung impeachment. Pero meron na silang desisyon. Haharangan namin yung impeachment na yan. So ngayon, tumatakbo pala ito, no, ng PDP, under PDP. So ngayon, nananawagan sila sa taong bayan. Iboto nyo, putek na yan. Kung yung Philip Salvador kasi, di ba, Raul Puerte,
Kung yung Philip Salvador, nasa pang 30 yung pangalan, ewan ko kung sino to. Mas lalo hong malabo ito, mga kababayan. Baka nandun sa dulon-dulo po. Nananawagan po na iboto nyo yung mga PDP laban. No? All of PDP laban senator aspirant must emerge victorious and decide against the impeachment of BP Sara, which is yun yung talagang magiging pangunahin nilang trabaho kung sakaling sila ay mapasok sa Senado. Kaso mukhang wala. Mukhang nag-iisa lang po yung may chansang makapasok. Maa-ICC pa. Si Bungo, mga bossing. Pagka itong mga to, nanalo, ano lang kunyari lang. Baka magalit kayo sa akin, Mark, hindi malanalo talaga yan. Pagbigyan nyo na, pati kunyari nga mananalo sila. Pag ito mga kababayan, kunyari, nanalo. Di ba? Ang gagawin una nitong mga to, yung impeachment agad. Haharangin na agad nila yan. Kahit hindi pa nila alam kung ano ang dapat na maging maging husga nila. No? Impeachment agad ang aasikasuhin yan para maisalba po yung mga Duterte, mga kababayan. Yan po. Kaya lang, mukhang hindi mga pinapalad, mga bossing. Ayun. Yung mga sikat na nila, mga sikat nila. Sino? Rodante Marcoleta. Nasa 27 pataas yung pangalan niya. Si Buloyski. Nandun din sa 27 pataas. Sino pa? Si Bato, pang 15. Sino pa? Si Bungo, yun, nag-iisa doon sa top 7. Hindi ko alam ngayon, baka bumababa na yung pangalan niyan. Sino pa? Si Ipe Salvador, nandun din sa mga pang 27 hanggang pang 35. Eto pa kaya mga kababayan. Masakit pong sabihin, sir, pero hindi namin kayo kilala. Ano po? Malamang, kung 46, yung mga senador, baka naglalaro ang pangalan. Kasi dalawa yung nakita ko sa PDP na hindi kilala ng madla Baka sila yung pang 45 at 46. Kaya ganyan na. At inaasahan po natin, mas lalo pong bubulusok pababayan, mga kababayan. Bakit Kasi merong mga debate ng mga nangyayari ngayon, di ba? Si Rodriguez nga, si Vic Rodriguez, na ilang paso nung isang araw. Na ilang paso nung isang araw, nung ilang araw, mga kababayan. Si Jimmy Bondoc, na ilang paso din nung mga nakarang araw. Kapag ka naririnig at nakikita at naiintindihan ng sambayan ng Pilipino yung kanilang plano para sa bayan natin sa pamamagitan po ng mga debate na yan, wala. Baka yung mga pangalan nila, kung mga nasa pan-30, baka sa susunod na mga buwan, nandun na, siksikan na po sila sa 40, 41, 42, 43 hanggang 46. Kung 46 po yung tumatakbo, nagsisiksikan na po sila doon, mga kababayan. Di ba? Tapos eto pa. Yung mga ganyang pahayag, mga bossing, yan po din ang magpapabagsak sa kanila. Ito palang mga senador ni Duterte. Ang pangunahing layunin lang pala pag nanalo ng pagka-senador, iligtas sa impeachment si Sara Duterte.